Magandang gabi po, mga kabikay. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Pakinggan natin. Huwag mo nang puputulin yung kalamansi. Ang naaalala ni Mabet na sigaw ng lola niya sa mga nag-aayos ng bahay noong nagbakasyon siya sa probinsya. 12 taong gulang pa lamang siya noon at naaalala niya talaga ang galit sa mukha ng kanyang lola kapag pinakikilamanan ang mga puno. Putulin nyo na ang lahat. Huwag lang yung kalamansi. Alaala pa ni Mabet. Subalit, 3 taon nang namatay ang matanda. At kay Mabet napunta ang bahay. Wala naman sana siyang planong umuwi roon. Kaya nga lamang, nagkaproblema siya sa Maynila. Nagkaroon kasi siya ng kaso na mahirap takasan. Putulin lang siguro natin yung mga sanga, sabi ni Mabet sa latero habang itinuturo ang 2 natitirang puno. Sa katandaan ng ibang puno ng kalamansi, ay nagkamatayan din ang mga iyon. Hindi na rin kasi naasikaso ng lola niya dahil naging bedridden na ito. Si Mabet naman, ayaw niya ng kalat. Kaya mas maigi na sigurong ipaputol na lamang ang mga puno. Pinutol ng latero ang 2 puno kaya lumiwanag ang paligid dahil wala nang mataas na sanga ng mga kalamansi na tumatakip sa bubong ng bahay. Plano nga rin niyang palitan ng bubong dahil luma na ang mga ito. Kaya nga lamang ay wala pa siyang pera. Inaantay pa niya ang padala ng kanyang boyfriend. Nasa looban kasi ng baryo ang bahay ng lola niya at 80 meters ang layo ng kapitbahay nila. Kaya pagkasapit pa lamang ng alas 6 ng gabi ay tahimik na, maliban na lamang sa mga huni ng mga panggabing kulisap. Naalala ni Mabet ang kanyang lola. Tuwing pagdating ng gabi, ay nagpapakulo ang kanyang lola ng dahon ng kalamansi. Kung kaya't punong-puno ng mabangong citrus na amoy ang kanilang buong bahay. Mga bandang alas 9 na ng gabi nang napagod na si Mabet sa kaka-cellphone. Hanggang sa napaidlip na siya. Hindi niya sigurado kung anong oras na siya nagising dahil may malakas na galabog sa itaas ng bubong ang kanyang narinig. At pagkatapos ay sinundan pa yun ng mga pagaspas. Biglang napatalokbong ng kumot si Mabet sa pag-asang mawawala lamang iyon ng kusa. Pero maya-maya lamang ay may tila dila na pumasok sa kanyang kumot. Ang dila na yun ay dumikit sa kanyang kumot at pagkatapos ay sa kanyang braso.
napasukan si Mabet ng hilakbot noong una. Pero nang maglaon, ay nakaramdam na siya ng panlalamig. Mali yata ang pagbasa ng aswang sa kanya. Alam niya ang rason kung bakit nagtanim ng mga kalamansi ang lola niya. Panglaban ito ng matanda sa aswang. Dahil alam ni Mabet na allergic ang mga aswang sa kalamansi kapag nakaanyong halimaw sila. Iba nga lang kasi si Mabet sa lola niya. Hindi na kailangan ni Mabet ang mga puno na yun para protektahan ang kanyang sarili. Biglang hinablot ni Mabet ang mahabang dila na yun at mabilis na pinutol ng isang kutsilyo na mula sa kanyang lamesa. Napangiti na lamang si Mabet ng isang nakaririmarim na angin ang kanyang narinig pagkatapos nun. At pumaibabaw ang angin na yun sa may bubungan. Aalis ka ba dyan? O tatadta rin pa kita ng bala? Sambit ng dalaga. At sinabi niya ito habang nakatingin sa bubungan. Sabay hablot ni Mabet ng kanyang baril. Sinampulan niya pa ng isang putok ang nasa bubong. Kung kaya't mabilis na pumagaspas ito, subalit ang tunog ay parang palapit sa kanya. Subalit, alam ni Mabet, nakabaliktaran ang ganung tunog. Na kapag parang palapit ang tunog, ibig sabihin ay palayo ang aswang. Napangisi na lamang si Mabet at napaisip sa kanyang sarili na, ako pa talagang tinakot niyo ah. Kaya nga siya lumipat dito sa liblib na lugar. Dahil sa kaso niyang pagpatay. Para sa inyong kaalaman, isang ahente ng PDEA si Mabet na gumagapi sa mga tulak at mga adik sa Kamaynilaan. Hindi na rin mabilang kung ilan ang kanyang mga napatay. Noong mga sumunod na araw, ay nag-antabay si Mabet sa mga kapitbahay kung sino ang naputulan ng dila. Nalaman na lamang ni Mabet na ang latero raw niya ay nasa ospital. Naputulan daw ng dila. Napasambit na lamang si Mabet sa kanyang sarili. Kita mo nga naman, sabay ngisi at iling na lamang ni Mabet sapagkat kamag-anak din lang pala nila yung magbibigay kilabot sa lola niya ng ilang dekada.